Good morning mga mare! Another day, another vlog. So for today's video, aalis nga kami ni Bunso at ni Papa. Kung mapapansin nyo nga dyan mga mare, yung pants ko, binili ko yan sa ukay-ukay kasi nga nadulas ako. Hindi naman ang sana ako bibili pero sobrang dumi ng pants ko mga mare, puro putik. Kaya yan, napabili na lang ako. So, andito na nga pala kami sa pupuntahan namin. Nagpunta kami sa isang SSS head branch dito sa Rosario, Cavite. So, on processing kasi yung aking maternity benefits, mga mare. Sayang naman kasi, mga mare, kung di ko yun aasikasuhin dahil pinaghirapan ko naman yun. Ang advice sa email ay pumunta kami sa pinakamalapit na branch. Nagpunta kami mga mare pero sad life, wala kami napala. Kasi ang dami nilang hinahanap sa amin mga mare. Wala din naman palang silbi yung affidavit of separation. Hinahanapan pa rin ako ng COE mga mare kahit wala nga talaga. Gusto daw kasi nilang malaman kung may na-loan or meron daw akong na-advance sa company namin. And pinakita ko, nakalagay naman sa portal ng SSS ko na wala naman talaga akong na-loan. Sobrang sarap nga pala nitong tinapay mga mare. Nabili ni Papa dun sa may tabi-tabi lang. Bagong luto pa kaya sobrang init. Anyway mga mare, yun na nga. Hindi nga pala siya hindi pa rin nag-grant yung affidavit of separation ko kahit naman ang nakadnotaryo na. Kasi ang dami talaga nilang hinahanap mga mare. So, ganun daw talaga pag sa government. Pero I hope wala naman sanang issue or wala naman sanang dahilan para paghihirapan pa rin mga tao. Kasi nga mga mare, pinaghirapan naman natin yun at saka benefits naman natin yun. So, karapatan natin makuha yun. Pero sa mga mare ko dyan, advice ko lang sa inyo na kapag mag-claim kayo o gagawa kayo ng inyong maternity benefits, pag-register, kailangan na muna sigurong magpunta kayo sa pinakamalapit na SS branch para alam nyo rin yung gagawin nyo. Ako kasi nag-base lang ako sa research. So after nga namin sa SSS mga mare, nagpunta kami ni Papa at ni Bunso sa Ultra Mega. PS, this is not sponsored mga mare. Nasabi ko lang kung saan kami nagpunta. May mga binili lang kami mahalagang importante. Ganun siya kahalaga. Importante na mahalaga pa. Hindi din naman kami nagtagal dito mga mare. Binili lang namin yung mga talagang kailangan namin. Katulad ng Spanish sardines. Tapos bumili rin kami dyan ng corned beef, napkin, at saka yung pang-ahit ni Papa. At saka bumili nga para kami dito ng ice cream. At saka shampoo. O diba, bilang lang sa daliri yung mga pinamili namin mga mare. Yung mga super important lang talaga yung mga binili namin dito, mga mare. Medyo nagpaikot-ikot pa nga kami, mga mare. Kasi nga hindi naman namin kabisado tong grocery na ito. Gawa ng first time lang naman namin mamili dito. Actually, mga mare, first time ko lang din talaga puntahan yung mga lugar dito sa Cavite. At bumili nga rin pala kami ng ice cream, mga mare, para malamigan naman yung mga ulo namin. Nakalimutan kong sabihin, mga mare, bumili nga pala rin kami ng asukal. In fairness naman dito sa Ultra Mega, mura ang mga bilihin. Sabi ko nga kay Papa, tumingin siya dahil vlog yun. Akala niya kasi picture. Nakauwi na nga pala kami mga mare. Tapos tinawagan ko na agad yung panganay ko. Tumawag kasi siya kaninang umaga mga mare nung nandun kami sa SSS. Kaso nga mga mare, hindi ko siya masyado nakausap kasi nakapila ako kanina sa SSS. Kaya sabi ko sa kanya, tatawagan ko na lang siya pag nakauwi na kami. At tinawagan ko naman siya agad at kinakamusta ko siya. Okay naman daw siya at nagpapabili na siya ng baon. Kasi mauubos na daw yung baon niya. Kasi mga mare, nagbibigay ako sa anak ko ng pangbaon niya. Pero hindi cash kundi pagkain, juice at saka biscuit. Depende kung anong gusto niya. Usually pinapadala ko sa kanya mga pagkain tapos yung mga bagay na kailangan niya. Kasi 5 years old pa lang naman yung panganay ko, mga mare. Hindi pa siya marunong mag-manage ng pera. Kaya hindi ko pa siya pwedeng bigyan ng pera. Sometimes lang, pag nagbibigay ako sa daddy niya, magkano, minsan share kami, contributions para sa school niya. Co-parenting talaga ang peg nyo, mga mare. Ganun talaga kasi anak ko din yan. At hindi pwedeng isa lang ang magbibigay sa kanya. Gusto ko, kahit malayo ako, parang malapit din ako sa kanya dahil naibibigay ko pa rin yung mga pangangailangan ng anak ko. At ayoko rin kasi na may masabi yung anak ko sa akin na hindi maganda paglaki niya. Kaya lahat talaga ginagawa ko para sa kanya. Kahit na malayo ako sa kanya, pinaparamdam ko pa rin yung presence ko sa kanya. Minsan talaga hindi sapat yung video call mga mare. Kasi hanggat maaari gusto ko siyang makasama at mayakap araw-araw. Pero dahil alam ko na mas magiging okay siya dun, kasama niya ang mga lolo at lola niya, okay na rin sa akin yun mga mare.
As long as na palaging minamahal ang anak ko at inaalagaan, hindi pinapabayaan, masaya na rin ako doon. Pero alam ko sa sarili ko na nilaban ko, mga mare. Ayoko maging selfish para sa iba, mga mare, pero parang naging selfish ako para sa sarili ko. Pero para naman sa ikabubuti ng anak ko, go na rin, mga mare, hindi na masama. Nakikita ko naman na masaya ang anak ko at hindi talaga siya pinapabayaan. Masayang masaya na rin ako doon, mga mare, na maayos kaming lahat. Basta ang importante, mga mare, na palagi akong nararamdaman ng anak ko kahit na wala ako sa tabi niya. Kaya shoutout din sa mga nanay na malayo sa mga tabi ng anak nila, pati yung mga OFW. Naiintindihan ko kayo, mga mare. At saludo ako sa inyo, mabuhay kayong lahat. Nagkukulitan nga kami ng anak ko dito. Ganito naman yung palagi namin ginagawa, mga mare, nagkukulitan, naglalaro. Sobrang saya ko rin na makita na masaya yung anak ko. O siya, mga mare, hanggang dito na lang, bukas na lang ulit. Salamat sa panonood. Follow for more!